Ito hong pag-i-issue ng temporary restraining order para pigilan ang pagdinig ng House Justice Committee laban sa kay Vice President Sara Duterte. Pinapaubayan na ho ng petitioner sa Korte Suprema. Habang si Ombudsman Remulla pinasisilip din muli sa Korte Suprema, yun pong panuntunan sa mga kasong plunder. May update po dyan si Bombo Grand Hilario. Ipinauubaya na ng isa sa mga petitioner sa katas-tasang kumana ang pag-i-issue nito ng temporary restraining order kung sakali man paboran ang kanilang kahilingan. Sa komento ni Attorney Israelito Torion sa isang social media post nito, kanya sinagot ang katanungan hinggil sa posibilidad na mag-issue ng kautusan ang Korte Suprema patungkol ang petisyon inihain ng abogado at mga iba pa sa kinakarap na impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte. Mariin nilang tinututulan ang pagpapatuloy ng pagdinig ng House of Representatives Justice Committee sa impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Isa sa mga kahilingan kalakip ng inihaing petisyon ay ang pag-i-issue ng temporary restraining order habang nakatakda na ang susunod na pagdinig sa impeachment gayon darating na April 14. Subalit giit naman ni Attorney Torion na diskresyon na ng katas-tasang kuman kung ito'y maglalabas ng TRO bago o sa mismong araw ng schedule ng impeachment proceedings. Kahapon, sa naganap na anbang session ng Korte Suprema, binigyan ng lahat ng respondents ng hanggang 10 araw para isumite ang kanilang komento. Pinagsama na rin ang mga petisyon inihain ng grupo ni Attorney Torion at Vice President Sara Duterte. Samantala, patungkol pa rin sa katas-tasang kuman, si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla Namay nais ipasilip muli ang mga naging desisyon nito ukol sa kasong plunder. Naniniwalaan niya siyang dapat itong mabalikan para busisiin maigi ng Korte Suprema ang mga panuntunan sa pagsasakrimen ng naturang kaso. Giyot kasi na Ombudsman Remulla na tila'y ginagawang imposible ng hukuman na maging krimen ang plunder batay sa mga nagdaang ruling nito na siyang hindi raw sila sang-ayon. As we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat mayroon na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. Ngayon pa man, kanya nilinaw na wala siyang inihaing motion sa Korte Suprema upang formal na hilingin at ipasilip sa hukuman. Paliwanag ni Ombudsman Remulla na ito'y dahil sa mayroon silang mga kasong plunder na inihahanda sa kasalukuyan kung kaya't nais ipasuri ang mga patakaran. Marami raw kasing inaasang lalabas sa kaso ngayong Abril at sa susunod na buwan ng Mayo. Hindi. Sinasabi ko lang na plunder ipa-file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Marami pong kaso na malamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo at hindi lang po malversation kundi plunder po ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.